It is 4 p.m. We're bringing developing news and the stories behind the headlines. This is Stolicon. I'm Ed Lingao. Some stories are watching this Friday, November 1. President Bongbong Marcos calls on Filipinos to use the Undas season as an opportunity to become, and we quote, better persons and better stewards of the nation. PBBM and his mother Imelda Marcos visited the Marcos Sr.'s tomb at the Libingan ng mga Bayani this morning. The president refused to comment when asked about VP Sara Duterte's threat to excavate the remains of his father and throw it into the West Philippine Sea. As for the VP's Undas message, she stressed the importance of praying for peace amid challenges posed by, and we quote again, evil, corrupt, and self-serving interests. The Philippines ranks 9th in the Global Impunity Index for journalist killings. This marks its 17th consecutive year on the list of countries where killers of journalists often go unpunished. The index reflects 18 unsolved murders from September 2014 to August 2024. And analysts predict October inflation rising to 2.4% from 1.9% in September. They attribute this potential increase to higher food and fuel prices. The central bank sees inflation settling between 2 and 2.8%. And joining us today, Storycon's resident political pundit, safe tayo ngayon ha, kasi it's Halloween. Ay, November 1 pala. Tito Ronald Llamas. And of course, from the Philippine Star, Editor-in-Chief, Tita Ami Pamintuan, joins us from Parañaque. Happy Halloween, Ami! Happy Halloween nga. Oo, happy talaga fun. Fun Halloween. Anong maskara mo dyan? Ami. Tapos na Halloween. Wala. November 1 na eh. Actually, dami pa ngayon. Dami pa ngayon. Kagabi yun, kagabi. May kumakalat-kalat pa, no? Oh. Yung iba nakabarong. But mind you, today is All Saints Day. Yes. So, bukas ang All Souls. Araw namin. may bagong introduction para sa iyo. Okay. Bukas nga yung sa mga patay pa. Merong merong warning meron tayong chief exorcist yung Archdiocese of Manila, si Bishop Ruperto Santos. Sabi niya, wag daw magkakamali, baka mapagkamalan daw yung mga demon na wandering spirit na mga loved ones natin, mag-iingat daw. Yan ang message niya for All Souls and All Saints Day. Baka mahalaga, Ami, dumalo siya sa Senate hearing. Ikaw, simple ka lang umilit eh. Hindi, yung Quadcom may message sa DOJ. Si Dan Fernandez and Benny Abante. Inaano nila yung DOJ na kunin na daw nga yung mga records ng Quadcom at mag-file na ng kaso. Ayan, related dyan sa mga EJK. Related to EJK. Baka maunahan pa silang sampahan ng kaso eh. Ni Bato. Oo. Kaya, yan yung mga related sa dito sa mga patayan, mga multo, mga kung ano-ano. Although, it does also make you wonder yung testimony ba sa isang congressional hearing, can that be used as basis already for the filing of a case, or can it only be used as a supporting Depende kung ano yung sinabi. No? Yeah, because it's under oath. Depende sa anong lumabas dun sa under oath na extrajudicial admission. So, pero is that sufficient? I mean, even if it is under oath. Hindi, yung sufficient naman kasi meron pang kanya case build up, kukuha ka pa ng ibang mga testigo. Ibig sabihin, wala naman yung usually diyang kompleto eh. No? Yeah, which brings me back to the question na would it be enough for the filing of a case, or will it only support other primary evidence sabi nga ng, that they may come across? Sabi nga ng isang dean ng isang law school, hindi ko na sabihin kahit sino, sobra na nga sa ebidensya. Sobra. Pero dahil yung mga statement conflicting we need corroboration
kailangan mo i-reconcile, kailangan na mag-preliminary investigation pa. Yeah. Kahit si Coco Pimentel, di ba, sabi niya parang kulang nga yung ebidensya. Dahil Kaya hindi kapag niya, ganyang merong he said, she said, hindi niya pinalabas yung paniniwalaan mo? Kailangan may ibang ebidensyang hindi kasi nila pinalabas yung testimony nila sa Cañas eh. Hawak nila nung Senate hearing eh. Pero hindi nila... Meron ng mga nagda-doubt din dyan kay Las Cañas. They are also, they are also, well, syempre, merong yung kabilang kampo, nag-issue sila ng mga denial dyan. Apart from denial, inaano nila, dina-downgrade nila yung testimony nila Las Cañas. Alam nyo naman dito eh. So, kailangan i-reconcile siya. Siyempre. Kaya mag-preliminary investigation pa yan. Pero pwede nang i-file, di ba? Yes. Pwede nang umpisahan yung preliminary investigation. Kasi yun ang iniintay ng mga tao eh. Ang kaibahan kasi kay Las Cañas, he literally as well as figuratively knew where the skeletons are buried. Yun yung kaibahan. No? Ang sinasabi naman nung, yan nga ang problema. Kung ikaw ang directly involved, di ba? Siyempre, kailangan may ginawa kang masama. Ang sabihin naman ng kabila, bakit nyo pinapanawalaan yung mga kriminal? Ganon yung takbo dito sa atin. Usually, yun ang the best witness eh. Yung kasama mismo sa sindikato, ididiin yung Godfather. Kasi yung mga, I remember, kahit yung mga prisoners involved with illegal activities, kapag ginamit sila, yun din ang nasabihin ng kabila eh. Na bakit pinapaniwalaan niya? Baka pinipilit lang yan ng ganun-ganun. Depende yan sa kailangan i-reconcile siya. Pero napakarami na nga sinabi. Kaya gusto ng mga tao ngayon, kailan ba natin papailan ng kaso? Pati nga si President Duterte, dinedare na sila eh. Kaya ang dami-dami ko nang pinatay, hindi pa ako pinapailan ng kaso. Pero yun that's also the conundrum eh. If the former president had 3 different versions in his testimony, 3 different versions of one story, if you are DOJ and you want to file a case, which one will you believe or which one will you presume to be credible depende among the 3? Depende yan kung ano yung may corroboration eh. Halimbawa, pag binasa mo yung testimony ni Las Cañas, ni Matubato, tsaka yung isa pa na nandun na mga DDS, corroboration. Halimbawa, yung binanggit ni Digong na meron siyang 7 na hitmen, yun yung Lambada Boys, yung 7. Nasa testimony yun ni Matubato as early as 2018. Pero sabi ni Digong, 7 gangster. Yeah, gangster nga. Tapos later naging 7 mayaman. Gangster nga. Pero ang kaibahan, may corroboration. No? May sinabi yung kanyang sariling mga hitmen tungkol dyan. No? Yun yung kaibahan. Kaya nga, hindi naman yan basta-basta tatanggapin ng ICC kung wala yung rigor. No? Yung mga nasa ICC, ito yung the best and the brightest ng mga abogado ng 30 bansa. No? 30 bansa yan. Hindi lang isang bansa o 2 bansa. Kaya hindi naman yan mga pasabilis na mga house-show. Mga ambulance chaser. Oo. Hindi naman yan mga panelo. Pero ang inaasahan ngayon ng mga tao, magfa-file dito sa Pilipinas. Yan ang iniintay ng mga congressmen. I-file dito, testingin natin yung law natin on genocide and international crimes against humanity. Tama. At gawin na daw at filean na. Kasi si Digong medyo malabo pa kung madadala yan dun sa ICC, pero dito nangako siya, pag pinailan siya dito, haharap siya. Okay. Medyo madali-dali kung itutuluyan siya rito. Yeah. Bok, I need to bring in our reporter already. Our Mojo is on the line. I know, our Mojo's going live from the North Cemetery. He's already waiting for us. Over 800,000 Filipinos have visited the Manila North Cemetery on All Saints Day as of 2 p.m. We have mobile journalist Francis also live on the ground. Francis, kamusta ang sitwasyon dyan? Musta, Francis? Yes, Bok, Sir Ronald and Miss Ami, as of 4 in the afternoon nga, ay tuloy-tuloy yung pagdagsa ng mga bumibisita dito sa Manila North Cemetery and aabot na sa almost 1,000,000 or 975,000 yung dumating na dito at pumunta ka sa mga puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay at inaasahan pa natin hanggang 7 p.m. sa oras ng pagsasara. Ito nga Manila North Cemetery ay abot yan sa mahigit 1,000,000 katao na bibisita nga rito, Bo. Saan ba yung nasunog na sementeryo? Nakita ko QC. QC. Sa QC. QC. Kawawa naman yung sa Bagbag Cemetery sa may Novaliches, Quezon City. Magulat ka rin. Yung sementeryo, puro sementong puntod. Kanya nga, isip ko, paano nasunog yun? Although maraming kandila, pero... Kawawa naman yung mga patay. Francis, marami bang nakumpiska sa mga tao? Kasi nag-warning naman ng katakot-takot yung city government
bawal ang mga vaping, bawal siyempre yung mga kutsilyo. Maraming pinagbawal eh. Ano ba yung mga nakumpiska dyan? Yes, Ma'am Ami, sa 975,000 na visitors dito, yung mga nakumpiska na ay naaabot pa lang naman sa halos 1,000. Ang pinakamarami pa rin dyan yung mga perfume at cigarettes na aabot sa halos sa 840 yung mga nakumpiska as of 2 p.m. Pero ngayon, may mga ilan pa tayong nakikita na nakukumpiska ng mga otoridad doon nasa may entrance ng Manila North Cemetery. Pero yun yung patuloy na paalala din para dun sa mga papasok at bibisita hanggang mamaya na huwag na dalhin yung mga ipinagbabawal tulad nga nung vape, cigarette, mga pabango, lighter, gambling materials, so yung mga pangsugal, pati na rin yung mga sharp objects na bawal na dalhin sa loob na namin. Bok, nagtataka lang ako it's been forever a source of wonder for me. Bakit bawal ang lighter? Yes, ito kasi yung maaring, syempre pag ginamit natin or nagamit sa maling paraan ay maaring makapag-cause ng sunog. Although yung posporo naman ay maaring dalhin para sindihan yung mga kandila na dinadala ng mga bisita dito. Pero yung lighter, dahil nga may liquid, flammable gas pa siya na maaring makapag-cause or kung mabasag man yan, pwedeng maka-create ng sunog dito sa loob ng sementeryo. Kaya ipinagbabawal yung book na dalhin dito ng mga bumibisita. It does make me wonder sometimes whether that was well thought out. Baka kasi gamitin pansindi ng dinamita. Yung posporo pwede. Pwede yung posporo Wala naman, Francis, may naghahanap ka ng logic. Mga pickpocket, marami sa Maynila nun eh. Pickpocket, mga ganon, mga nagmumulestya ng mga babae. Meron bang ganon? Ma'am Ami, according naman sa Philippine National Police at sa Manila Police District, wala pa namang naaaresto ngayon or mga crime-related na incident dito sa Manila North Cemetery. Ang marami lang dito na naitala na ay yung mga health emergencies na kinailangan, lalo na yung mga PWDs at mga senior citizens na yung ilan nahilo, sinundo ng mga ambulansya dito, dinala sa ospital. At sa ngayon, nasa mahigit 50 na yung kailangan nga nito mga medical assistance naman. Marami pa rin bang parang wala nang nakamaskara, no? Konting-konti na lang yan. Marami pa rin ba, napapansin mo? Well, kung mapapansin natin dito, Ma'am Ami, mga lumalabas at lumapasok, halos wala na rin nakamask eh. Kumbaga, alam naman na natin yung seguridad ngayon pagdating sa COVID-19. Ayun, kaya wala na tayong mga nakikita mga nakamask din ngayon. Okay. Alam mo, namimiss ko yung dating panahon na yung may kumakanta pa sa sementeryo, yung gano'n. Hindi, dati sila Jim Libera, nagmamarcha pa dyan, may dalang krus para ipakita yung kalbaryo. Yung Jim Libera? Nagsusugal. May nagsusugal pa ba? Francis, pwede ba magsugal dyan? Yung cards lang, yung magkakamag-anak lang? Yes, Ma'am Ami, bawal din yun. Kahit yung mga pang-gambling na anumang mga paraphernalias or kagamitan sa pangsugal ay bawal talagang dalhin dito sa loob ng sementeryo. Ang dinadala nila libro, tapos buklatan, Lucky Nines. Depende doon sa page. Hindi, ginagawa talaga yun. Kasi nung bata kami, nilalaro yun sa ibabaw ng nicho eh. Magkakamag-anak. Kahit hulihin ka, ano sasabihin sa'yo? Libro lang ito. I'm studying. Nagbubuklat lang kami, di ba? Di ba? Dapat nga dapat gayahin ng taong bayan. Oo. Nasubukan mo na yun, yung buklatan? Hindi niya alam ano yun. Pinihira po naman si Francis eh. Baka na nasubukan ni Francis. Mga Pinoy, lagi may paraan. Pero hindi masyadong makapal yung tao, no? Usually dyan, halos hindi ka na makakilos eh. Well, sa ngayon, Ma'am Ami, marami-rami na rin talaga. Kasi kung last year, ang naitala natin na estimate crowd for November 1, 2023 ay 930,000. Ngayong alas 4 pa lang ng hapon, 975,000 na. Yes. So malalagpasan natin yung mark ng estimate crowd last year. Kasi abutin ngayon ng mahigit 1 million daw ayon sa mga otoridad. Mukhang mainit ngayon, no? Buti lumabas ang araw kasi ilang araw nag-uuli tayo na baka yung undas natin maulan eh. Salisihan yung bagyo eh. Bawal ba ang payong? Maganda weather. Bawal ba ang payong sa loob? Buong araw, maganda weather, Francis? Buong araw, maganda weather sa Manila. Thank you daw. Yes, Ma'am Ami, actually, simula pa kaninang umaga ay maganda yung sikat ng araw din dito. Medyo mainit pa nga kaninang tanghali dahil tinik din yung sikat ng araw dito. Kaya siguro yung ilang mga senior citizens din ay hindi din kinaya. Yung bukod sa siksikan ay yung init na rin ng panahon naman. Okay.
Okay. Maraming salamat, Mobile Journal, Francis Orsio. Salamat, yung mga Francis. senior citizens, umiwas na doon. Kaya si Tita Ronald nandito ngayon eh. Subukan mo, Thank you, Francis. Francis. Subukan mo yung buklatan. Thank you, Francis. Well, as we earlier reported, President Bongbong Marcos visited the tomb of his father, Ferdinand Sr. at the Libingan ng mga Bayani this morning. Let's talk about that with Mobile Journal, Julie Baisa. Julie, mukhang hindi sinagot ng Pangulo yung tanong na kung ano reaksyon niya dun sa banta ng VP na ipahukay ang labi ng kanyang tatay. Julie, wala pa bang naghuhukay dyan? Wala pa naghuhukay? Wala ka pa nakita? Wala nakita backhoe? Una, Bok, hindi nga sinagot kanina nga, after umisa, nagbigay siya ng konting mensahe. Sinubukan nga natin tanungin kasi napapanahon naman, undas at nandito naman tayo sa puntod ng kanyang ama. Pero ang sabi ng Pangulo, I'd rather not to, so ayaw magkomento. Kahit yung relasyon na nga lang nila, kung maaayos pa ba yung relasyon nila ni VP Sara, ang sabi lang din niya, hindi daw ito yung tamang pagkakataon para pag-usapan yan. Doon actually sa paghuhukayan, tinanong namin yung mga military dito, tinanong namin yung mga nagbabantay. Sabi namin, ano ba yung protocol ninyo kapag mga ganon? Kasi sabi nila, marami din daw talagang tumatawag sa kanila after sabihin yung banta na paano yung paghukay. Tapos sabi nila, wala naman daw silang, walang additional directive sa kanila. Kumbaga na parang magdagdag kayo ng mga nagbabantay. Kasi talagang dito daw sa puntod ni Marcos Sr., meron daw talagang naka-assign ng pagbantay dito. At doon sa protocol, sabi nila, bago makapaghukay, kailangan pa ng permit ng LGU, kailangan pa ng permit nila. So tinatawanan na lang libingan, nila kailangan kanina. Mismo libingan ng Bayani, kailangan ng permit niyan. Hindi pero, lang LGU. pero yung Grave Robbers, hindi kailangan eh. You're talking about, when you say grave robbers, you're talking about people who might dig it up? Or you're talking about people who are buried? Hindi, yung maghuhukay talaga. Julie, mukhang family yung nagpunta, no? Pumunta ba si Senator Amy? Napansin niyo, Amy Marcos? Wala. Kahapon po si Senator Amy kahapon ng umaga kasi nandito din tayo kahapon and yun nga yung sinabi ng mga officials dito na dumalaw na siya. Pero kanina, surprisingly, wala nga yung ibang mga kapatid. Wala din sina First Lady Liza Araneta Marcos saka yung presidential sons na last year kasama ng Pangulo. Hindi na nga lang natin natanong yan sa kanya kanina kasi hindi nga siya huminto nung tinatanong natin for an ambush interview. Dire-diretsong naglakad palabas. Hindi niya sinabi na it's complicated. Wala kayong tinanong na ibang opisyal, bakit nga hindi niya kasama si First Lady? Medyo kakaiba yun Kanina actually naghihingi tayo actually Miss Amy ng statement. Iyon nga kung bakit nag-iisa ang Pangulo, even yung mga kapatid. Pero yun nga, gaya ng nasabi ko, si Senator Amy naman kasi nakadalaw na rin kahapon. So I'm assuming na yun na nga din yung pagdalaw niya. Julie, just curious kasi most of us, if not all of us, have never seen yung actual na libingan ni Ferdinand Sr. Can you give us a description kahit paano of what it looks like? Is it an above ground vault or is it below the ground? Is it right there? Actually, Bok, eto lang ako sa gilid. Pwede ko kayong i-walk through. Sana lang, medyo spotty kasi yung internet dito sa side na yon para makita nyo din na hanggang ngayon, meron pa rin mga bumibisita. Pero nung tinanong ko nga ito kanina sa management, sabi ko, paano po ba yung libingan ni Chubasa or yung nakabaon? So, ito yung malalim talaga. Pero napaka-sementado dito at saka hard talaga, matigas yung ibabaw. Kaya nga ang biruan namin kanina, sobrang hirap hukayin. Wait. Talagang sinubo. Ayan. Okay, sige. Good. Sige, Julie, go ahead. Give us a bit of a walkthrough. Para just to give you an idea. Yeah. Ayan, ito po yung itsura niya. And ito, may ilan pang nagpipay ng kanilang respect. Hindi kaya ng backhoe yan. Teka, yan yung... Ayan, so yan, sobrang... It's a slab, no? It's a slab. Marmol yan. Marble slab. May slab lang siya. Yeah, marble. Yes, marbles po siya. So, it's below ground, tama ba? I can't really see very well. Is it below ground or above ground? Above ground. The body is above ground. Merong part na under. Tinanong ko kanina ito na below. May part siya na nakabaon. Ang naka-elevate lang is yung parang ito yung signature niya. Ayan. Okay. And then yung seal. Yeah.
Pasensya na po. Ayan, may mga nagpapapicture kasi sa paligid. Yeah. So, if I recall correctly, yung mismong libing, ang lit lang ang casket niya. Ayan. Opo. Di ba? If I recall nga, yung nung libing mismo, nung 2016, ang lit ng casket niya eh. Parang hindi na nga tugma doon sa matagal na naka-display doon sa lawag. Na embalm daw na body. Pag ikaw ba namatay, Ed, gusto mo rin magpa-embalm? Nasira. Hindi, gusto ko Goodbye Philippines kagad. Sunugin kagad. Ayoko may dumudungaw sa'yo tapos titingnan, bakit ganun yung pagkakaayos niya? Ayoko nang ganun eh. So may last minute testament ka. Yung kapitbahay po niya dito, si former President Carlos P. Garcia. Okay. Sila yung magkatabi ng... So ano yan, President's Row yan, ano? Opo. Ito yung section ng mga dating Pangulo. Oo. Kasi yun ang sinabi noon ni President Digong nung pinayagan niya ni Rodrigo Duterte, sabi niya, kaya lang naman niya pinayagan daw, it's an honor accorded to all Philippine presidents. Kasi hindi ba nagkaroon nga ng issue, Supreme Court. Bakit palilibing mo yung diktador sa libingan ng mga bayani? Sabi niya, that's an honor given to all former Philippine presidents. Yan. In fact, hindi lang naman si Vice President ang unang nag-threaten na huhukayin niya itatapon pati NPA noon eh. Yan ang warning nila. yan ang gusto nilang mangyari na huhukayin niya na itatapon, wala daw karapatan na mapunta dyan. Magkaibahan sa NPA, hindi Vice President. Gawin, kasi aside from may nagbabantay, may mga roving pa dito sa paligid. So kung may ginagawa kang kahinahinala, dito napakabilis mong masisita. May punto si Ronald na yung NPA, mga rebelde yan. Hindi gaya ng Vice Presidente. Pero Julie, wala ka ba naramdaman dyan? Na kahit ano? Ano pong naramdaman? yung parang normal. Paranormal. Wala kang Paranormal. Wala naman pong ganong pakiramdam dito. Although kanina yung homily ni Father, sabi niya, pakiramdam niya, pag tumatakbo siya dito, magaan kasi may mga bumubuhat daw sa kanyang kaluluwa. Pero ako naman po, mabigat naman po ako naglalakad ngayon. Okay, sige, bantay mo yung pitaka mo dyan. Okay, sige. Okay. Yung mga wandering spirits, yan yung sinasabi ng exorcist. Mag-iingat daw kayo. Baka daw magpanggap na mahal sa buhay. Yung pala demonyo. Okay, maraming salamat. Mobile Journal, Julie Baiza. Salamat, Julie. Pag may naramdaman ka, sabihin mo lang sa amin. Ako sa kanya, ingatan niya yung wallet niya. Baka... Ami, paano ka ba nag-spend ng Halloween kahapon? Wala, di ba nagtatrabaho ko rito? Wala ba kayo trick or treat? Wala kayong trick or treat yan. Kayo ni Icho, hindi kayo trick or treat? Doon sa bahay, yung mga bata, merong ganon. Talaga? Ako kasi nagsuot ako ng yung werewolf mask. Tapos tinakot ko yung sarili ko sa salamin. Natakot. Natakot o parang, yun ang familiar, gano'n. Mahirap, pag wala kang kasama, tatakutin mo na lang yung sarili mo. Sa edad mong yan, nagaganon ka pa. Parang hindi masyadong ngayon yung Halloween sa mga commercial centers, Dati malaking issue. Ngayon, diniretso sa Christmas eh. Hanap buhay yan eh. But Bok, you of course do remember, nung panahon natin, there was no such thing as Halloween. Walang ganyan, walang trick or treat. Kundi, wala. Baka masaksakan ng di oras mo. Wala. Baka takihin sa puso. Magdidemand ka ng penging candy. Baka masaksakan ng di oras. Nagkikwentuhan lang talaga ng ghost story kasi pupunta sa cemetery. Takutan. Takutan for candy, walang ganun. At saka pusoy dos. Talaga, nagsusugal nun sa ibabaw ng nicho. Lalo dyan sa Laloma, may mga kamag-anak ako dyan eh. Naglalaro yung matatanda sa ibabaw ng nicho. Kaming mga bata, tumatakbo sa paligid, nangungulekto ng tulo ng kandila. Ginagawa namin bola. Kailan yan, Ami? Pre-war. Pre-war ba yan? Pre-war? Pre-war yun, pre-war. Colonial period. Tsaka ano yun, dati takutan lang ng takutan. Walang yung mga Halloween niya, mga trick or treat, that was
exclusive to the enclaves. Elites. Pero sa nag-spillover. Pero sa US talagang big deal 'yan. Lahat ng bata nasa kalsada. Kaya nauso yung nag-spillover from the enclaves. Naka-attend na ako ng Halloween sa US. Yung mga talagang yung mga pumpkin nila sobrang lalaki. Tsaka pagalingan ng costume talaga, 'di ba? Pagalingan 'yan. Tsaka nagbibigay talaga yung tao ng mga candy. Dito baka batuhin ka pa pag kumato ka. Dito may ganyan sa mga exclusive subdivision. Meron ganyan. Doon sa subdivision Ed. Tapos, yung sa mga subdivision, sa mga subdivision yan pa, yung mga bata, ano yan, may sasakyan yan, may driver. Yun yung paparada, bababa yung mga bata, tatakbo doon, dudukot, tapos sasakay ulit sa sasakyan. Diyan ako naiingit kay Manny Mugato eh. Dahil sigurado ko kasi habang lumalaki siya, hindi rin niya kailangan ng maskara. Ikaw talaga. Manny? Baka sugurin ka dyan ni Manny, nandiyan yata sa studio. Manny, Hindi, value added yun eh. Hindi mo na kailangan bumili, di ba? Bagay. Parang si Digong, hindi na kailangan ng maskara. Sa heritage, hindi ba? Interesting din yung malalaking mausoleum pinagtataguan niya ng mga dito. Remember si Janet Napoles nagtago dun sa Heritage. Tama. Heritage Memorial. Heritage naman, Bok, malabahay yung mga talo pa mga bahay nun. Yes. Tapos iba doon air condition. Iba may television na the whole time umaandar. Nagpe-play lang kung ano. Tapos may kuryente, may ilaw. Malungkot nga ako eh. Umorder ako ng maskara sa Lazada last week eh. Hindi umabot eh. Yung in-order ko maskara sa Lazada. Yung mukha ni Digong, no? Yun yung pananakot ko sana dito sa TISA Pero papahinga natin si Ronald. Si Ronald po yun, si Ronald. Hindi, magaling na. Pero meron talagang ganyan noon. Meron yung mga kaaway ni Digong. May mga maskara talaga. Naglabas talaga ng meron din ako, nung pandemic, nakabili ako ng face mask na yung pandemic face mask, pero may printout. May Digong, tsaka merong Manny Pacquiao. Walang Shiminette. Wala pa, di ba siya uso nun eh. Wala pa yun. Pero pang pandemic, ano tawag doon? Yung hindi siya cotton eh. Marami. Pero pag may gumagawa na ng maskara mo, arrive ka na. Arrive ka na. You've been made. You are made. Paggawa tayo, maskara ni Manny Mugato. May libro na siya eh. Oo nga eh. Teka, makaputulin na tayo dito. Okay, kapo na tayo. You're watching StoryCon on One News. We just need to take a break. We'll be right back. We've got developing news and the stories behind the headlines. Welcome back to StoryCon or the Story Conference. I'm Ed Lingao with Ami Pamintuan of the Star and Tito Ronald Llamas, our political pundit. Let's check on Batanes after the onslaught of Super Typhoon Leon. We have on the phone Batanes Governor Marilu Cayco. Ma'am, magandang hapon and thank you for joining us this afternoon. Good afternoon, Governor. Magandang hapon po, Ed. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, Governor. At sa inyong mga tagapakinig. Opo. Gob, makikibalita po kami. Lakas ng Leon at kayo po yung pinakamatinding tinamaan ng Super Typhoon. Kamusta po ang inyong probinsya ngayon? Sa ngayon po ay maganda na ho ang panahon dito. Maaraw at saka ho walang hangin. May hangin, pwedeng sabihin. Mahina na po at saka pero maalon pa rin ang sa amin dito. Malakas talaga yung bagyo, yung Typhoon Leon, pero wala siyang masyadong dalang ulan. Okay. Hello? Okay, yes ma'am. Yes ma'am. Pero yung yung hangin po, kasi parang lakas ng hangin nakita namin sa video. Kamusta pa yung infrastructure sa mga bahay? Marami hong nasira sa amin sa infrastructure, yung mga ibang eskwelahan at saka yung marami sa amin ng hello? Yes, ma'am. Gob, yes, go ahead. Medyo maingay kasi anong tawag dito? Marami bumagsak na mga retaining wall at saka landslide po. Pero sa mga bahay-bahay kasi nasira na yun nung Typhoon Julian. Okay. Hindi pa nila naayos yung mga bahay-bahay nila. Wala na masyadong, may nasira pa rin, pero wala na masyadong nasira mga bahay-bahay dito sa Batanes po. Pero po, kuryente is back online ng kuryente at ang telecoms? Nawala yung power namin nung bagyo. Nung kasagsagan. At
Oo, pero ngayon po, mabilis po yung restoration po nila ng ilaw. Dito sa Basco ay siguro mga 50% mayroon ng power. Okay. Pero sa ibang lugar ay yung Sabtang Island, wala pa kanina. Yung Itbayat ay wala pa rin kaninang maga. So malalaman ko pa ho yung yung siguro before 5 o'clock magre-report po yung mga yon. Gob, napag-usapan namin yung isang araw na dati kasi nung napupunta kami sa Batanes, yung mga bahay ay iconic, no? Napakakapal nung mga pader, nung muog. Sabi nung amin ng reporter, hindi na daw ngayon dinidiscourage na daw yon dahil sa protection daw ng environment. Totoo ba yon? Hindi po dinidiscourage. Mayroon kasing batas, national law, na protected area kami as a whole. Buong Batanes po ay protected area. So, bawal po ang pumutol ng kahoy, bawal po ang kumuha ng aggregates. Kaya po, nag-i-import po kami ng aggregates na napakamahal. Ang per cubic is 7,000 to 8,000. Kaya po hindi ma-afford nung siyempre yung mga mahihirap, hindi nila ma-afford. So, nangyayari po ay light materials po yung gamit. Bawa kahoy yung kanilang poste, yero lang po. Kaya po isang malakas lang na hangin talaga hong buong bahay ay nililipat po. Marami ho dito sa Typhoon Julian, doon sa 85 na totally damaged, dito sa Basco lang po. Inisa-isa kong puntahan yon para ma-check ko kung anong dahilan. Yun po ang sabi nila. At saka makita mo kung yung kanilang poste ay kahoy lang po. At sabi nila, hindi namin kayang bumili ng aggregates na imported from Ilocos or from Manila. Kaya po napipilitan kami, nakahoy lang po yung aming poste. Diba, Governor, mas magastos yun? Dahil tuwing may bagyo, papatayo ka uli ng bagong bahay. Sa suma, mas magastos pa yun kaysa yung kumuha ka na talaga nung pangbagyo. Lalo na ang Batanes, daanan talaga ng bagyo yan. Opo, kaya po, nung araw, mas malalakas pa yung bagyo nung araw. Pero wala hong nasisirang bahay ho dito dahil konkreto lahat ang bahay. Dahil libre pang kumuha yung mga tao ng aggregate. Pero ngayon po ay, anong tawag dito, sa hirap ng buhay, hindi na po nila kaya talagang bumili ng mahal na aggregates po. Kaya po, nung pumunta po dito si President Marcos nung sa Typhoon Julian, yun ang isang pinakiusap ko. Kung pwede hong i-moratorium muna, kahit man lang yung mga totally and partially damaged, allow po nilang kumuha ng buhangin para po ay makapagpatayo na sila ng mas matibay. Dahil sabi ko nga gano'n, tuwing bumabagyo, yun din yung mga tinutulungan namin na nasisira ang bahay. So, ang gusto ko na po talaga is magpagawa sila ng matibay na ng bahay para hindi na namin sila problema sa susunod na may bagyo. Pero yung DNR, inalaw naman nila na pumutol sila ng kahoy na yung mga natumba para gamitin nila sa paggawa ng bahay. Tapos, inalaw sila ng 30 bags na buhangin pero hindi po talaga sapat yan para pagpagawa nila ng bahay. So, ngayon po ay humingi na naman ako ng tulong sa national. Kung pwede ho kaming bigyan uli ng aggregate para ho magpatayo. Pero ang naisip ko po, kasi nung time yung nagkaroon ng lindol sa Itbayat, maraming nasira ang bahay. So ngayon, ang ginawa ko dahil bawal nga kumuha ng aggregate, binigyan ko sila ng tubo, yung tubo na makapal. Tapos yun ang pinaka-poste po nila. Tapos yero po ang walling, yero po ang kanilang bubong. Dumaan na ang Typhoon Kiko, Typhoon Julian, Typhoon yung Typhoon Leon. Tinanong ko sa Batan, sa Itbayat, ay
walang nasira, wala pong nasira. So ang bala ko dito sa Basco, yung maraming nasiraan ng bahay, ganun yung gagawin ko. Bibigyan ko sila ng tubo, bibigyan ko sila ng yero, bibigyan ko sila ng lumber. Tapos ipapa-monitor ko sa barangay at saka sa social welfare officers ko ng yung pagpapatayo nila ng bahay para ho matibay na ho ang kanilang bahay. Hindi na ho pag may bagyo ay liliparin na yon, liliparin. Tapos pababantayan ko yon na pag may bagyo patatalian ko po at para ho hindi na ho sila paulit-ulit na binibigyan, tinutulungan po na. Yan po yung habang hindi pa po na amend yung batas na protected area kami as a whole. Mayroon akong consultative dito sa Batanes na kung gusto nilang i-amend yung batas na mayroon ipoprotect pa rin namin yung mountain ranges namin, yung water source namin at saka yung tourist sites namin. Pa rin namin yan, gawin namin, yun yan lang pipiliin namin na protected area. Pero hindi na siya as a whole para ho makakuha po kami nung kailangan namin sa pagpapagawa ng matibay na bahay dahil talagang since immemorial talaga ho ay dinadaanan po kami ng bagyo. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, maraming salamat. Governor, kumusta yung mga school buildings ninyo? Kasi napakarami daw nawasak. Kaya nyo bang mag-resume ng regular classes kapag tapos na tong bakasyon ng UNDAS? Opo, ang bali nangyari ay yung iba, tuloy pa rin yung pasok. Kaya lang pag malakas ang ulan at kinakancel yung klase. Pero nagtuloy-tuloy po rin yung klase namin. Suspended lang yung klase namin pag yung signal number 1. Pero pag walang signal, may pasok pa rin ng mga bata. Kasi so hindi po nasira yung mga schools ninyo? Hindi nasira yung school buildings? Kasi sabi ng DepEd, mahigit 1 billion na yata yung damage sa school buildings sa mga tinamaan ng mga bagyo in recent weeks. Pero sa amin dito, marami yung damage po. Pero yung iba po, mayroon pa rin hindi nasira. Kaya yun po yung ginagamit namin ngayon. Okay. Maraming salamat. Salamat, Governor. Governor Marilu Cayco, thank you for joining us this afternoon. Apo, thank you, Governor. Apo. Let's bring in our next guest, former... okay. Okay, we're trying to call our next guest for this afternoon. Pero it's quite ironic, no? Well, of course, we also want to protect the environment, but at the same time, nagiging vulnerable yung local population. Or kung talagang protected area, usually may additional funding yan sa gobyerno. Subsidy, di ba? Yun yung issue ng mga IPAS. Yung Integrated Protected Area. Dahil, siyempre, saan sila kukuha? Kasi, pag sinasabing aggregate, kasi aggregate ang nag-usapan ng graba, tsaka buhangin, tsaka bato. Yan, may mabigat materials. Yan. I-import mo yan from Ilocos. Siyempre, kasama sa aggregate yung dalhin, di ba, Ed? Mahirap dalhin dyan Maalon yung dyan yung Batanes dagat Channel. Basco Channel ba yun? Hindi, kaya nga affirmative action yan dahil very iconic yung Batanes. Talagang daanan ng bagyo yan. Pero na-preserve nila yung kanilang history at saka yung kanilang kultura. Na-preserve ang history, pero yung bahay nila hindi nila ma-preserve dahil binabagyo. Kaya yun nga. At dahil protected area na, kailangan talaga dyan, affirmative action, tulungan. No? Dahil hindi nila kaya on their own. Dahil wala namang kanya, wala ka namang masyadong kita sa Batanes Diba? So, they cannot provide for themselves. Tourist lang. Okay, let's bring in our next guest, former Senator Sanity Canada. Sir, magandang hapon and welcome back to Storycon. Good afternoon, Senator. Magandang hapon, Senator. Sir, long time no see. Sir, start off with ang sabi kasi ninyo, naibigay na yung, I think, transcript sa ICC dun sa Senate hearing. Pero sir, what's the next step there? Okay, nabigay na. Will it need to be certified o ano man for things to move forward? Ganito po, ang procedure po kasi ng ICC, meron silang proseso ng validation. So kami po bilang una sa mga nag-file ng communication ay kumaga lahat ng mga communication na na-file namin before ay na-validate nila, tapos
through the years, nagkaroon na ng proseso kung paano kami magbibigay ng additional information. Pero yung mga information na yon, iba-validate pa rin nila through their own internal procedures. Cross-check, kumbaga. Ito naman, mga open source, open sources yan. So, hindi yan yung Pero kagaya dito sa korte natin. Senator, kailanganin ba ng certification? Kasi yun ang sinabi sa amin ni Coco Pimentel nung isang araw Kung gagawin daw sa evidence yung mga transcripts, kailangan daw ng certification ng subcommittee, Senate Blue Ribbon. Kailangan ba humingi ng ICC doon? Hindi po. Yun nga po, I was explaining, yung mindset kasi ng mga abogado dito sa Pilipinas, akala nila yung proseso dito is ganun din, kagaya sa ICC. Yung ICC, meron po silang proseso ng validation. Kasi nga, ang assumption nila is a government may not be cooperative, may be hostile. So, itong mga ito, kung hindi nila ibigay yung certification, therefore, hindi na aandar. Hindi po. The way the ICC investigations work, meron silang sariling validation process. Kaya, itong po mga sinasabi ng mga abogado dito sa Pilipinas, hindi po yan. Iba po yan. So, sanay sila dito sa domestic justice system. Sa ICC nga, Ami, a public statement, halimbawa ni Digong, is evidence already. No? Kahit public statement, it's already an evidence against him. Yan po. So, meron silang, while liberal yung kanilang evidence taking, pero very tedious din yung kanilang validation process bago nila ipepresenta yun. Kaya, merong proseso. Ako po, nung nag-transmit ako, it was duly received. So, sila na ngayon po ang mag-validate nun. Pagka na-validate nila yon through their own processes, hindi po kailangan ng certified true copy ng kung sinong dito. So, po yun? Valid na po yun. Senator, sabi ni Attorney Conti, yung ICC daw maglalabas ng international warrant probably ngayong November or December. Nag-agree ba kayo doon sa ganong klaseng statement ni Attorney Conti? Hindi, hindi po ganyan yung nakikita natin. Kasi gaya nga nung sinabi ko sa inyo po the last time, back in the second quarter of this year, around April, ready na sila to file the application for warrant kasi na-reach na nila yung probable cause threshold. However, because of the statement early on ng government officials natin that they will not cooperate and etc. Ngayon, tinaas po ng prosecutor yung threshold from probable cause to certainty of conviction. Why? Kasi kung i-file nila application for warrant na probable cause lang yung ebidensya nila, tapos pagka na-issue yung warrant, magsara yung pinto ng Philippine government to provide additional evidence, ang mangyayari doon sa kanila, mabibitin sila, ma-acquit si Digong kasi probable cause lang yung evidence. So, nung second quarter of the year, tinaas nila to certainty of conviction. Kaya, umabot tayo dito sa panahon na ito. At sinabi lang nila, based sa aking information, na the most that they can provide was a blue notice which they released nung early July na ipinasa ko po sa inyo. So ngayon, nandito tayo, sa punto na to, inaabot nila yung certainty of conviction threshold bago pa lang sila mag-a-apply ng warrant, then mag-aantay ka ulit ng 1 to 2 months for the actual warrant to come out. So may ganun po. Kaya early I'm not next year. Optimistic to say na hopefully. Sabi ko nga, it will come at the least expected moment for them, which is most devastating. Sir, may kaibigan po ako nagpadala sa akin ng mga screenshots ng ICC website dun sa vacancies. Vacancies. Naghanap daw ang ICC ng freelance field interpreters in Cebuano and in Tagalog or Filipino.
Deadline ng applications, December 31, 2024. I don't know what you make of this. Pero nga akong kilala nag-apply na from the Netherlands na Pinay. Pinadala na sa akin eh. But do you see anything here? Actually, meron na po silang mga nakuha na interpreters, no? At siguro ito mga additional lang. Pero kung ang iniisip nung mga mga Maka Duterte na pwede sila magpalusot ng mga doon, mga agents o ano man, again, very tedious yung vetting process. Pero iba. Kung magugulat ka dun sa mga interpreters nila, talagang non-affiliated. I can be sure of that. Senator, yung sinasabi niyong validation, can you give us an idea kung paano gagawin nila? Halimbawa, si President Duterte mismo, iba-ibang version yung sinasabi niya. Tatlong version. Halimbawa yung sa death squad, iba-iba yung sinasabi niyang member ng death squad niya, pulis daw, gangster, saka yung mayayaman. Paano kaya yun? Will they attempt to get in touch still? I think sinabi niyo noon na sinubukan naman nila na makausap si former President Duterte. Pero sa ngayon, sa tingin niyo, paano nilang i-reconcile yung mga ganong inconsistencies? Saka dinideny ni former President Duterte si Garma. I mean, he said, she said, John. Paano kaya yun? Pagkadating sa trial, ito na ngayon, ilalatag na yung mga iba't ibang testigo po laban sa kanya. Tapos, pagka-turn niya na, magde-defend siya, sasabihin niya yung kanyang depensa, pero gagamitin itong mga statements niya against him. Whether hindi nagre-reconcile yan, it will still go against his credibility. Kasi, teka muna, inamin mo na meron death squad eh. Inamin mo na. How can he undo that? Tapos, early on, mas mabigat yung statement niya. When he was still president, the video that we sent was wherein he said on national TV that his order is shoot to kill and that he doesn't care about human rights. Yan po yun. Ganyan yung sinabi niya na policy statement at ganun yung nangyari on the ground. Pagka siya ngayon yung testigo, ipapresent niya yung defense niya at yun ang ibabalantar sa kanya, paano ho yun? Di ba? At the very least, masisira lahat ng sasabihin niya. So ngayon, mas mabibigyan ng weight yung mga testimonya ng mga testigo laban sa kanya. Senator, napanood nyo naman sigurado yung Senate hearing. At mukhang balak din imbitahan ng Quadcom si President Digong. Anong tingin nyo yung magiging pagkakaiba dito sa Senate hearing na natapos at yung parating na Quadcom hearing? Palagay ko, malaki po ang kaibahan. Kasi ang nakita ko nung prerequisite nung pag-attend niya dun sa Senate hearing was makokontrol nila yung narrative. Makokontrol nila yung proceedings at yung naratibo nila yung mananaig. Ganun nga ang nangyari. No? But sa Quadcom, they won't be able to do that. Talagang he would be at the mercy nito mga congressman. At hindi niya alam kung saan papasok yung mga tanong, iba't ibang anggulo, tapos kung babastusin niya, mumurahin siya, baka iba yung maging treatment sa kanya ng mga congressman, wala magpoprotekta sa kanya doon. So, we will see, no? Kasi pagkaka-profile namin kay Duterte, duwag ito eh. Sa mga areas na hindi niya kontrolado. Hindi niya papasokon. Okay. So, ganun po ang nakita natin. Okay. Sir, maraming salamat for joining Storycon. Former Senator Sonny Trillanes. Maraming salamat, Senator. Thank you, Senator. Ingat, sir. Maraming salamat po sa inyo. So, thank you for joining Storycon today. Kahit November 1 ay masipag at masugid pa rin ang kanilang pagdalo. Si Tita Ami Pamintuan, Chief ng Philippine Star, si Tito Ronald Llamas. Happy araw namin, Ami. All Saints. Happy All Saints. Tito Ronald Llamas, ang santo ng mga political pundits. May bago ka. Just again tomorrow. Monday pala. Just again Monday at 4 p.m. for the Storycon. I'm Adeline Gao. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.